mga minamahal, kumusta po? Ano nang balita sa inyo? Kumusta? Long time no vlog tayo kasi po nagkaroon ako ng directorial job for an international TV station. So marami akong trabaho, 30 episodes kasi. And then aside from directing, ako rin yung nag-e-edit ng scripts, yung mga sinusulat ng writers ko. Okay, so kumusta po kayong lahat? Ako po si Glenda, sa lahat ng mga bago nating kasama dito sa channel na to. Isa po akong 2-time breast cancer survivor at dati po ay hindi ganito ang buhok ko. Nagpagupit ako today kaya sabi ko samantalahin ko nang mag-shoot. Okay, nagpagupit ako today dahil yung buhok ko mula nung nagpakalbo ako, 2 beses na siyang humaba. Okay, ganito din yung pagupit ko last time. Ito ay special na pagupit kasi yung ginupit ko na buhok ay ito, napakita ko Woohoo! Ayan, i-donate po natin sa isang foundation na gumagawa ng mga wigs for cancer patients. Sabi ko nga, parang ang konti, sabi nung nagkupit, ma'am, pagsasama-samahin po nila. Okay. So, sa sino mo makakakuha ng buhok? Kino-conditioner ko yan ilang araw na. Okay, sige. Ang topic natin for today, ano ba yung mga kalaban at kakampi ng cancer patients? Kalaban at kakampi. Bakit kailangan nating i-tackle ang kalaban at kakampi? Kasi syempre ayaw na natin magkaroon pa ng mga hindrance sa ating gamutan kasi meron ng labanang nangyayari sa ating katawan at kailangan alam din natin yung ating mga kakampi para lalo natin mapalakas ang puwersang ito, ang mga puwersang ito. Okay, ano ba yung mga kalaban at kakampi ng cancer patients? Okay, maliban sa cancer cells, ito po ang mga kalaban ng cancer patient. Number 1, sarili. Naku, ayan. Alam niyo po ba, may mga cancer patients po na mas pinipili nilang hindi sabihin sa iba ang kanilang kondisyon. Wala po tayong question doon. Subalit, meron din po kasing mga reasons kagaya ng ayaw isipin dahil inuuna yung gastusin sa pamilya. Kapag po ganun ang mentality natin, baka po lalo mapadali ang ating buhay kasi hindi nagpapagamot. Minsan naman ay ayaw mapag-usapan, nada-down, okay? Minsan din yung on their own, talagang nagtatago na. May kinuwento sa akin, sabi niya, Glenda, may na-diagnose kaming ka-church. Mababa lang daw ang staging, stage 1 lang yata or 2. Pero sabi niya, nag-depress na, hindi na lumabas ng bahay, hindi na nakipag-usap, ayun, lumala. At hindi ko po alam kung dahil hindi rin siya nagpagamot, pero lumala po ito at tumapot ng stage 4. Minsan ang kalaban natin ang ating sarili. Nung ako po'y nagkasakit, hindi syempre nagkagulatan, feeling ko naman relatively healthy ako nung panahon na yon. Nung nagkasakit, isa sa mga dinesisyonan ko sa buhay ay yung kung lalaban ako or give up na. At sinabi ko, Lord, ayoko pang mamatay. So, to fight or to give up, ang pinili ko po ay to fight. Kapag po, ang mentality ko po nun, kapag sabihin ko sa English, hindi ko ma-experience sa Tagalog. Kasi sinasabi ko to na sa sarili ko when the spirit gets weak, okay, it's a downward spiral from there. Kapag bumigay na yung spirito natin, yung will to live, pababa na po ng pababa yan. So minsan, ang babantayan natin, unang-una ay ang ating sarili. Kapag wala na hindi po death sentence ang cancer. Ako po, ang case ko ay stage 3C. Unang diagnose pa lang, stage 3C na. So yung tapos triple positive pa. So, maliban sa invasive ductal carcinoma, ibig sabihin, mabilis ang galawan doon dahil nasa milk duct. 3C pa, so aggressive na. And meron pang, dahil HER2 positive, meron pang protein receptors na nagpapadami ng cancer cells. Nagkukos ng cell multiplication. So, ang dami kong kalaban, 3. Pero hindi po ako give up. At nakatulong din po, syempre, yung mga nalalaman ko na nakasurvive naman kahit advanced staging. Hindi po ako give up. Isang reason ko rin kaya ayaw kong give up. Yung nanay ko po kasi meron na siyang anak na panganay dati. Namatay yung bata, yung baby pa lang, 1 year old and 5 days. Ang kwento nila, si mama daw noon, biglang nagdi-disappear, nakikita nila nasa may sementeryo, umiiyak dun sa baby. So parang ayoko nang danasin ni mama yung gano'n na namatayan ng anak, naglibing ng anak. Diba may kasabihan nga, hindi dapat ililibing ng magulang ang anak. Okay, ayoko nang banggitin yung second part kasi ayaw din naman natin yun. Pero isa sa mga reasons ko kaya nakipaglaban ako para mabuhay ay ang mama ko. I'm sure kayo po, meron din kayong mga pinaglalaban, meron din kayong mga anak or mga pangarap pa sa buhay, gustong maipundar, kaya gusto nyo pang lumaban, tuloy nyo lang po. Huwag po kayong mag-give up, okay? Kasi marami naman po tayong pwedeng gawin para
tayo ay makapagpagamot. Okay, so wag pong madadown. Cancer is not a death sentence, pero hindi rin naman po natin dapat i-deny na may sakit. Kasi kapag nga in-acknowledge natin, minsan, mas lalo pa tayo na-encourage na magpagamot. So mantayan natin ang ating sarili, yan ang isa sa number 1 na kalaban natin. Actually, number 1, ang ating sarili kapag na-down na. Number 2, mga marites na po, ayan. Yung mga marites. Kaya nung nagpo-post po kami noon, okay, sino ba yung mga marites na tinutukoy natin? Ito yung mga kapitbahay, yung may mga kaibigan, kung ano pa man ang mga konektado sa atin. Minsan nga hindi na konektado sa atin na may mabuti namang intensyon. Kaya lang, yung mga nasagap nilang kwento sa nakaraan na mali-mali naman, ni-impose pa sa atin. Yung ipinipilit pa sa atin, tapos didiktahan tayo ng desisyon. Kunyari, wag daw magpa-biopsy kasi puputok ang cancer at kakalat. Ang cancer po, kahit po hindi putukin yan, kakalat yan. Kasi pag hindi nyo ginalaw, kaya kailangan po yan at tinatanggal at tinitreat. Okay? Yung katawan ng tao na pinagkuhaan na ng mga cancerous na cells. Okay? Kapag naman po nag-biopsy, hindi naman po yan iiwan na naka-open lang. Yan naman po ay sinisil mabuti. Hindi naman siguro tinatahe. Pero akin, binandage ako ng mahigpit May malaking parang band-aid. Tapos naka-bandage pa yung pala. Hindi na nga ako makahinga. Seal na seal naman po hanggang sa mag-heal na yung loob. Ano pa ba yung mga chismis? Mamamatay daw sa chemo. Alam niyo po, meron akong kaibigan na yung magulang niya nagka-cancer at nag-chemo namatay. Let's face it, di naman po talaga lahat makakasurvive sa chemo. Iba-iba pa rin ito. Clear ko lang. Meron nagpapakimo na nakakasurvive, katulad po ng inyong lingkod. Meron pong hindi. Meron pong iba-ibang cases. Ngayon ito, hindi ko po alam ang eksaktong case kung late na na-diagnose ang parents niya. Pero ang usap-usapan po sa kanilang probinsya, huwag kang magpakimo kasi mamamatay ka dahil ganyan na nangyari sa parents mo. So nung na-diagnose itong ating kapatid, mababa pa ang staging, hindi nagpakimo. Nung nag-decide siyang magpakimo, matagal na. Umabot na ng stage 4, kinulang na sa pera, kailangan na niya magpa-clinical at lumala pa ng lumala. At I think it was last month nung pumanaw siya. Dahil lang po sa mga maling payo ng kanilang mga nakausap. May isang friend din po ako at ang nakakausap ko yung husband niya na nakasurvive. Okay, nag-alaga sa kanya. Sabi niya, Glenda, ito yung mga taong mayayaman. Marami silang pera. Wala silang problema sa pampakimo. Pero sabi niya, Glenda, mali yung nahinga namin ng payo. Nag-alternative treatment yata yung wife, ayaw magpakimo, hindi na rin yata nagpa-opera. At namatay. Kasi ang kwento sa akin, pumutok na yung, sabi niya, Glenda, pumutok na yung dede ng misis ko, pumutok na yung cancer, lumabas na yung dugo. Ganun yung nangyari. Okay, marami po at wala tayong tinitira dito. Kinukwento lang natin yung mga facts na ikinuwento ng mga may kamag-anak na may cancer at kung may cancer mismo, dahil yun po ay truth nila, ito'y dinanas nila. And even ako nakakita na ako ng picture ng pumutok ang cancer dahil hindi nagpagamot. Okay, nagdahon-dahon lang po yata hanggang sa pumutok, sumabog na yung dibdib. Okay, at lumabas na yung cancer at kung ano-ano pa. Maganda. So, ingat po sa pakikinig sa mga marites. Sino ba ang mga dapat na pakinggan? Siyempre, yung mga doktor natin, yung mga nakapag-aral. Okay? Yung mga nakapag-aral, yun po ang papakinggan natin. So, ingat sa mga marites. Alright? Number 3, nakalaban, walang gamot. Ayan, siyempre. Sino ba naman? Talagang kalaban pag walang gamot. Ano ba nangyari? May pagkakataon po na walang letrozole sa maraming government hospital, walang trastuzumab. Okay, may nangyayaring gano'n na de-delay. Ako nakapagpagamot ako ng 3 sessions or 4 na sessions ng trastuzumab sa isang government hospital. Lumipat na kami ng government kasi wala na kaming pera noon. After wala. May time na may magaganap na election. Na wala yung mga gamot. Nawala. Okay, patagal na yun. Recently naman, nagkawalaan din ng gamot sa hospital. Maraming napaaray talaga at kinabahan kasi walang letrozole. Gumaling ka nga sa cancer, wala ka namang pang maintenance. Pero awa ng Panginoon ho. Okay, sinagot na ng Diyos ang dasal natin. Nagkaroon na po ng letrozole sa mga government hospital. Ang balita ko, yung iba ay nabibigyan ng good for 3 months, yung iba ay nabibigyan ng good for 1 year. At yung iba po ay sinasabihan yung mga iba yung cancer patient ng friends kahit ibang ospital, papuntahin nyo na rito basta merong prescription para alam natin na yun ay talagang kanila, mabibigyan po sila ng gamot. Okay, please know that I am recording this video today. Ngayon ay Holy Wednesday ng 2023. So ngayon ay April 5. Okay, by the way, mabanggit ko na April 5. Kaya ako nagpagupit kasi April 5 years ago, ay nagpakalbo ako. Nabanggit ko na yata kanina, nagpakalbo ako. So ngayon,
pay it forward tayo. Nagpagupit ako ulit, although ito yung second time na humaba yung buhok ko. Pero ito yung first time na nagpagupit ako with a purpose, for the purpose of donating my hair to a foundation that makes wigs for cancer patients. Okay? So yun, balik tayo, kalaban natin yung walang gamot. Baka po pag napanood nyo to, matagal na, lumaon na, wala nang gamot sa mga ospital. So sana po pag napanood nyo to kagad at wala kayong left result, mag-inquire na po kayo sa pinakamalapit na ospital. Try nyo po sa Rizal Medical Center in Pasig City. Okay, yan po ay sa 3 lang na mga kalaban ng cancer patients. 3 lang yung binanggit ko. Sarili, mga marites at walang gamot. Maliban pa sa cancer cells. Now, ano naman yung mga kakampi? 4 ang ibibigay ko sa inyo. Number 1, mag-research, okay? Mag-research, makibalita, mag-follow na kayo sa page ng World Health Organization or DOH or CDC. Ito yung mga kakampi natin. Bakit kailangan tayo mag-research? Para maintindihan ang ating sakit. Ako, mahilig ako mag-research nun. Aral ako ng aral, cancer, disease, cancer, parang CDC, nakalimutan ko ng ibig sabihin ito. Pero meron yan, CDC. Yan. Doon. Game over. Hanapin nyo. CDC. Next DOH. Siyempre, mag-follow na kayo sa page. Marami silang webinars, marami silang announcements. And maliban doon, yung research din, mag-research din tayo tungkol sa ating karamdaman. Pero ingat lang sa kaka-research ha. Mababasa nyo iba't ibang side effects. Hindi po porke nagkaroon ng side effects na gano'n ng iba, magkakaroon din po tayo. Ako po yung never nag-LDM. Never po ako nagsukal. Yung mga ako yung dual konti ganun lang. Hindi porke nagkaroon ng iba, magkakaroon din tayo. At meron naman po mga gamot. Kaya lang po magandang malaman natin yung para alam natin na pag dinanas natin, nasa normal limits pa rin po. Yun po yung talagang nangyayari. But then again, kangayangan po nang sinabi ko, meron naman pong gamot para may iwasan na ang kunyari, pagsusuka or sinisikmura at marami pang iba. Hindi rin po ako nag-metallic taste, okay? Ay, meron akong papakita. Teka, tago ko nga yung karatula. Ito iniinom ko, oh. Yan, oh. Bumili kasi ako ng lemonade nung isang araw sa tapos yung ganito, inuwi ko, niligay ko dyan, tapos nilalagyan ko ng tubig tsaka ng sugar, stevia. O, nakadalawang palit na yan. Pero pwede akong gumawa na ganyan sa bahay. When I was on chemo, nilalagyan ako niya ni mama, pero hot. 3 slices of lemon, walang sugar. Yun ang iniinom ko. Hindi ako nagkaroon ng metallic taste. Baka yun ang susi. Hindi ko sure pero baka pwede nyo i-try. Okay? So mag-research po para marami tayong alam tungkol sa ating karamdaman. Pero, meron ako experience before na nag-research ako, patapos na ako ng gamot na yun. Sabi ko, ay, may ganyan pala side effects, hindi ko dinanas. O, wag lang po tayo maging matatakotin. Mag-research po tayo at magtanong-tanong. Okay, number 2, support groups. Importante ang support groups para magkaalaman kung saan pwedeng pumili ng guarantee letter, anong ginawa nila sa mga side effects nila, kung kayo minsan nada-down, sino ba ang doktor na dapat tawagan, pwede ba sa atin ang ganito at ang ganyan. Minsan nakakatuwa ang mga questions sa support group. Kahit ako, ang dami ko pa rin pong natututunan. Meron pong mga tanong na, oo nga, maganda nga yung tanong na yon. Kung kunyari, pwede bang kumain ng mga hipon ang cancer patients? Kasi daw sabi, scavengers of the sea ang hipon. Okay, ito lang po yan. Hanggat hindi sinasabi ng doktor na bawal, ay pwedeng kainin. Basta lutong-luto. Okay, ang alam ko lang po na ibinawal sa akin during chemo noon. At may video tayo about that, mga bawal na pagkain. Binawal sushi, sashimi at mga hilaw na gulay at mga prutas na kailangan kainin yung balat. Huwag na muna, okay? So, hanapin niyo yung video natin, unang-unang video natin about the food. About food for chemo patients, okay? So, support groups importante, pagpalakasan ng loob. Minsan may get together, katulad po ang The Pinky Town Warriors. So, June po ay mag-anniversary na, baka magpa-party kami dito. Yan o. Yan sa street na malapit sa amin. O, baka magpa-party po dito. Kasi dito kami nag-party dati. Ayan na, magpapaparty tayo somewhere. Ayan, gathering nila. Naduduling ako. Okay, next. Number 3, nakakampi ng cancer patients pamilya. Family and friends sama na natin. Family, sa mga kamag-anak ng cancer patients na manonood nito, mananawagan lang ako, mahalin niyo yung cancer patient. Ako minsan, to be honest, nainis ako sa Facebook pag may naririnig ako, yung pag may namatay na, ang daya mo, namatay na nga, ang daya pa. Hindi natin napuntahan to. Tapos, pero nung buhay, hindi naman nila dinalaw. Naiinis ako and I will use this term kasi I want to express my dismay. Yung ngalngalan ng ngalngalan pag namatay, pero nung buhay hindi dinalaw. Meron akong kakilala
Ako po kasi single ako, wala akong asawa, wala akong anak, wala akong boyfriend, wala rin akong tatay. Pero meron po akong nanay, meron po akong mga pamangkin, tapos meron po akong mga friends. May roommate ako when I got sick. And then, marami po kaming ka-church na sumuporta rin. Even our clients, mga co-dobbers, sumuporta rin sa akin when I was at chemo. Ako po ay naalagaan, hindi po ako napabayaan. Ngayon, meron po akong friend. Hindi siya makapagpagamot. Alam ko, pwede pa namang habulin ito, hindi makapagpa-check up kasi wala siyang makasama. Meron siyang asawa, ayaw na raw lumiban sa trabaho. Yung anak naman niya, pag na siguro teenager, lalaki, parati raw mainit ang ulo. So sabi ko, para kitang nagkaroon to ng asawa at anak, di naman siya tinutulungan. Meron daw siyang isang pwedeng malapitan sana ng close friend, kaya lang nagpasama siya dati sa ospital. Hindi mo lang mahawakan, bawal, hindi ko alam kung dahil sa COVID or maselan ba yung sumama sa kanya. Hindi naman, sabi niya, Glenn, hindi na ako pwede maglakad ng diretso kasi parang sa brain yung ano ni kapatid concern ni kapatid. Hindi siya makapaglakad ng diretso, yung balance niya mahina. So, ito po, nananawagan po ako. Kung meron po kayong kalapit na cancer patients, supportahan niyo po. Kasi po, marami na siyang nilalabanan inside herself, in her mind, in her body, in her emotions, in her spirit. So, lamang po yung may tumulong sa kanya, yung magpa-check up, magpatingin. Ako may sumasamang friend kapag ka-chemo. Oo, meron na, basta may mga friends. Manggiting ko si Abigail, yung isa si Noodles. Sumasama sa radiation, sumasama sa chemo, yung mga pamangkin ko. Si Joshua, si Janjan, si Isaiah. Tapos yung maliit, si Joseph, nasa bahay. Kasama ni Mama, nagluluto. Tapos nandyan si Ate Eden, tinutulungan ako. Si Ate Ruth, yung taga-handle ng pera dati. Tapos yung roommate ko si Sabrina. So I have all these, and a lot of other people, like my pastors in Victor Ortigas, my friends in dubbing, my professors and the staff of my school, International Graduate School of Leadership, and then mga friends na mga gumawa ako ng group chat sa Facebook. May mga co-dobbers ako, nagpa-basketball tournament. Ako po ay nakatanggap ng pagmamahal at awa po ng Diyos. Nakasurvive naman po tayo. Kaya ngayon nakakapag-function po akong mabuti. Nakakagawa po ako ng vlogs for cancer patients, nakakapag-webinar on sexual abuse, on health and other subjects. And then may bago po akong advocacy ngayon sa bundok naman para pangalagaan ng kalikasan at ng mental health. So, ang isa pong tao or cancer patient na tulungan nyo ay isang precious na buhay na kapag siya'y nakaligtas, marami pa siyang magagawa sa mundo. So, huwag po tayong magdalawang isip na mag-abot ng tulong, magbigay ng panahon, pera, mag-offer ng assistance sa bahay. Kasi po, kailangan talaga. And para po madama niya na hindi siya nag-iisa. Okay? Family and friends. Alright? Okay. Sige po. Next. Siyempre, ang pinaka-the best, nakakampi natin ang Diyos. Nung pong na-diagnose ako po isang Christian. Many years ago, I already gave up my life. I already gave my heart to God, repented of my sins, and accepted God as my personal Lord and Savior. Ako po hindi perfect. Tulad ninyo, nakakagawa rin po ako ng pagkakamali. Nung na-diagnose po ako, naramdaman kong parang ang lapit na ng kamatayan. Isa po sa unang ginawa ko ay humingi ako ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ko. And then, humingi ako ng tawad sa mga tao na, may isang tao na alam ko na medyo nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Humingi rin ako ng tawad. At nag-resmanto kagad, ipag-pray niya ako. At tuwan-tuwa siya na gumaling ako. Ang Diyos po, ang ating pinakamatindi at pinaka-powerful at pinaka-omniscient, omnipresent, at yung talagang kaya niyang gawin lahat na kakampi. Wait lang, may nakita kong friend. Hi, Weng! Yung writer ng Jewel in the Palace, nagva-vlog ako. Magkikis na one of my favorite people in the dubbing industry. Siya yung writer ng Teka yung wallet ko, baka manin. Yung wallet, mama na. Ito si Weng Raganit. Ayan, yan. Hello! Bebe, kiss muna. Ayan. Hello. Yee! Alam nyo, yung sa scriptwriting, yung // sa kanya ko nakuha yun. Saan kayo punta? Okay. Bye-bye, ladies. Bye-bye. Alright. Uy, Weng, mag-date tayo minsan. Weng, mag-date tayo minsan. Kain-kain. Alright. Naku, isa sa mga friends ko. Okay, ayan. Balik tayo kay you, that girl. She's a very godly woman, si Weng. Alright. Ngayon, ang pagdadasal ko ay dapat talaga natin ginagawa kahit walang cancer. Nung nagka-cancer ako, lalo akong
Nagdasal lang nagdasal. May time na huli ako ni mama na nakaluhod sa gilid ng bed, umiiyak lang nagdadasal. Sabi ng friend ko, si Carrie Zamora, okay, wife siya ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Sabi niya, yung iba, nung nagka-cancer, nag-outing, they wanted to be with friends. Siya daw, madalas mag-isa, basa ng basa at dasal lang dasal. Pareho kami. Loner po kasi ako. Mas gusto kong madalas mag-isa. Lumalakas ang katawan ko pag mag-isa. Pag masyado akong maraming tao, minsan nangihina na ako. Kailangan ko mapag-isa. At isa sa mga nagpapalakas sa akin ay prayer, pag nagbabasa ng Bible, kahit isang verse ay focus mo, nanamnamin mo na yun. Yun po. Ang Diyos talaga ang magbibigay sa atin ng gabay, ng guidance, ng provision, at saka ng comfort, lalo na po nung mga binabangungot na ako, nag-hallucinate. Ang bigat talaga no? Pero alam po natin na pwede tayong magdasal at may Diyos na nakikinig sa dasal natin na kaya tayong sagutin. Ang Diyos po, huwag niyong tatalikuran before cancer, even during cancer, after cancer. Pag healthy na tayo, syempre hindi magandang babalik na tayo sa walwal na pamumuhay na malayo sa Diyos. Kailangan nandun pa rin. Kasi ang Diyos talaga ang pinakamabigat, matindi at makapangyarihan kakampi natin sa labang ito. Okay? So mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama and salamat po for patiently waiting for our vlogs. Naging busy lang po at pagod na pagod po ako at nagkaroon po rin ako ng talk sa Office of the President Malacanang about health and recently naman sa Supreme Court on sexual abuse. Nag-film showing kami. Kaya sobrang loaded talaga. Pero eto na may vlog na ulit tayo. Okay? So maraming salamat po. God bless you all. Sa mga hindi ko pa nasasagot ng mga tanong, pasensya na sobrang busy lang. Pero comment lang po kayo dyan kung nakatulong sa inyo ang video na ito. I-comment ka lang po dyan. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!